I believe financial literacy should be taught to us from the time that we were kids. Kasi syempre 'pag matanda na tayo tsaka natin tuturuan yung sarili natin ng financial literacy, medyo mahirap na siya na matutunan. Kasi kumbaga meron na tayong, biases or habits or mga natutunan natin nung kabataan pa natin about money na minsan mahirap nang baguhin habang matanda na tayo. So, mas okay na habang bata pa, para sa atin na may mga anak na, mas maganda na habang bata pa sila, umpisahan na natin ang financial literacy journey nila or teaching them financial literacy while they're still young. So, how are we going to do that? Panoorin niyo yung video na 'to. Saan ka man naroon, magkaramay tayo sa OFW Journeys with Charm! So, bakit ko naisipan pala yung financial literacy? Actually, yung anak ko, yung bunso kong anak, si Nash, meron silang financial literacy sa school. So, short story time lang din. Pinagawa sila ng coin bank. So, ganyan yung example ng coin bank na pinapagawa sa kanila. And, so, kailangan namin daw gumawa ng coin bank para sa kanila. So, ako, naisip ko para madali na lang. Gusto niya daw kasi yung theme is Halloween theme. Kasi nga, di ba, kakatapos lang ng Halloween. So, naisip ko, gawin ko na lang mommy. Kasi para babalutin ko lang siya ng masking tape and then aayusin ng konti, papaintan para maging mommy na siya. So, pinalutan ko na siya ng tape and then binigay ko dun sa aking panganay na si Noah para siya na yung mag-paint, siya na yung magpaganda nung coin bank. Eto naman ang kinalabasan ngayon. Ngayon, yung kapatid niya, pagkakita, natakot naman sa ano niya, masyado daw realistic, kahit daw siya scared. Kaya, pinabago ngayon niya sa kuya niya. So, eto na ang itsura ng kanyang coin bank na gagamitin niya para sa financial literacy nila sa school. So, paano nga ba natin tuturuan yung ating mga anak ng financial literacy? Sapat na ba yung meron silang coin bank na mag-iipon sila ng pera? So actually for me, so itong topic na to or yung episode natin for today is ang didiscuss natin is paano ba natin tuturuan yung ating mga anak ng financial literacy at an early age. So para sa akin, I think ang mahalaga dyan is not really about money talaga muna yung pag-uusapan natin. I think at a young age, kailangan i-set muna natin yung foundation. Dapat i-set natin yung right mindset para sa mga bata, yung right mindset towards money. I think it's very important for us to help our kids first to discover their passion. Sabi nga nila, di ba, turn your passion into a career para you will not feel like you're working. You don't you don't feel like you're working. It's like you don't have to work for the rest of your life kasi it's not like you're working, but you're just doing your passion and you're earning from it. So, at an early age, let us already help our children to discover their passion. I'm sure makaka-relate kayo dito kasi 'di ba tayo, karamihan sa atin, nakapagtapos tayo ng pag-aaral pero later on we will or habang kinukuha ng iba sa atin yung course nila, nare-realize nila na, "Oops, hindi pala ito talaga yung gusto kong course." Minsan tatapusin na lang natin dahil naumpisahan na natin or yung course na kinuha natin kasi yun din yung course ng parents natin or yun yung gusto nilang kunin natin. That's the course that we took. Pero later on, marirealize natin we're not happy with our job kasi hindi naman talaga yun yung gusto nating gawin in our life. So, that's why it's important for us to help our children to discover their passion. Kasi alam mo, ako I believe mga bata pa lang sila. Makikita na natin kung ano ba yung hilig nila, 'di ba? Kung ano ba yung interests nila as young as
Actually, 1 year old pa lang, eh. Ako, yung panganay ko, when he was 1 year old, nakita ko na talaga sa kanya na musically inclined siya. So, alam niyo yung 'pag kumakanta siya ng ABC, hinahanap niya talaga yung right pitch ng ABC, talagang A, 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 B, C. Ano man yung pitch, wala ako sa right pitch. Pero siya hinahanap niya talaga yung right pitch ng ABC bago niya kakantahin. And narinig ko na napansin na talaga namin that he loves music. Actually, marami siyang interest nung bata siya. So, gusto niya na sobra siyang amazed sa planets. So, sabi ko, "Ano, gusto mo ba maging astronaut?" Kaya lang na-realize na yung mga astronauts nga pupunta sa outer space, may iwan yung family. So, ayaw niya na maging astronaut. Isa pang gusto niya is he loves nature and animals. So, he wants to take care of the nature and animals. So sabi ko, baka veterinarian, gusto mo maging veterinarian. So, ikaw yung maggagamot sa mga animals 'pag may sakit sila, gano'n. Sabi niya hindi, gusto lang daw niya maging explorer. So, gusto niyang magpunta sa iba-ibang like mountain climbing, see the animals in their natural habitat and all those things. So, sabi ko, yun puwede namang hobby lang yun na talagang you will just travel and explore the world. Pero yun, so dahil gusto niya ng planets, so kunwari bibigyan ko siya ng crayons, um, paint, laging ipe-paint niya, planets pa rin ang gusto niyang gawin namin. Pero habang ginagawa niya yun, nade-develop niya rin yung kanyang um, talent when it comes to arts, painting and drawing. So ngayon tingnan niyo naman yun nga yung pinakita ko sa inyo na coin bank, 'di ba? Looks real talaga, very realistic. Kasi naging ano niya na rin, passion niya na rin yung arts. And yun nga, music. So it's important talaga that we pay attention to our children. Sa mga hilig nila, interest nila, kahit gaano pa sila kabata, kahit baby pa lang sila. Yung pangalawa ko naman, actually, musically inclined din siya. Kasi nung baby siya, tuwing umiiyak siya, feeling uncomfortable siya, inaantok, hindi niya mahanap yung antok niya. 'Pag nagpatugtog na kami ng music, tatahimik na siya. Makikinig lang siya sa music and then makakatulog na siya. So, yun, meron din siyang, hilig sa music, mahilig siya kumanta, kahit anong ginagawa niya. Kunwari 'pag kumakain lang siya, nagha-hum siya. And then isa pa yun na hilig niya, kumain. So, sabi ko sa kanya maganda kasi yung boses niya, eh, naririnig na namin ngayon na very clear, tapos talagang abot niya yung mga matataas na notes, nagfa-falsetto, nasa tono rin. So, inaano ko siya, "Oh, baka maging singer ka." Eh, mahilig din siya kumain. So, gusto niya rin nag-e-explore, mini-mix-mix niya yung kung ano-anong mga pagkain. Yung bacon isasawsaw niya sa chocolate. So, kung ano-ano, sabi ko, baka maka-discover ka ng bagong dish. Baka chef pala, maging singing chef ka." Mahilig din sumayaw. Pero so ngayon, siyempre yung mga bata 'yan, marami pa lang silang hilig, 'di ba? So, we just need to pay attention para makita natin ano ba talaga yung nadadala nila hanggang sa paglaki nila. Actually, yung bunso ko, isa pang hilig niya is talagang gusto niyang i-discover kung paano ba nagwo-work yung mga bagay-bagay. Like kapag may laruan siya na kunwari yung bola umiikot or anything like that, gusto niya talaga makita paano umiikot yung bola, saan siya dumadaan, or kunwari water gun, paano lumalabas yung water dun sa gun at saan dumadaan yung air and all those things. So sabi namin, baka puwede ka ring maging ano, mechanical engineer na gagawa ka ng mga machines and all those things. So, our role is to help them to discover their passion. So, by paying attention to them ever since they're children, kung ano yung hilig nila. And then, we recommend, baka ganito, ganito pala, until they will think kung ano ba talaga yung gusto nila, and they will eventually discover ano ba talaga yung passion nila in their life.
once na nakikita na natin na, 'di ba, we're helping them discover their passion, nakikita na natin ano ba yung mga hilig nila. Kasi siyempre yung mga bata, marami pa silang mga hilig, marami silang mga gustong gawin. Kailangan nating tulungan sila na i-develop ano ba yung passion nila. So halimbawa, siyempre, paano natin tutulungan yung mga anak natin na i-develop yung passion nila? We must provide the tools na kakailanganin nila for their passion. Halimbawa, yung panganay ko. So, 'di ba, musically inclined nga siya. So, binigay namin sa kanya yung mga tools na kakailanganin niya. Halimbawa, although meron naman na kaming mga gitara, yan nakikita nyo sa bahay, na pwede niyang gamitin, binilahan pa rin namin siya ng gitara na yung medyo maliit lang yun, yung nandun to. Yan. So, at least, mas kaya niyang tugtugin, mas abot niya, at saka para ma-feel niya na, "Oh, akin 'to, gitara ko 'to, iingatan ko 'to and gagamitin ko talaga 'to." So, yun, eventually na-develop niya yung talent for playing the guitar. Kaya ngayon at 10 years old, he's very good na for his age in playing the guitar and makikita niyo rin ay ito puwede niyo palang panoorin yung ano niya, yung kanyang YouTube channel niya na ayan nagpe-play siya ng guitar. Ipo-post ko dito para ma-encourage din naman siya na lalo pang mag-play ng music. And then so sa arts, mahilig din siya sa arts. So 'pag may napapanood siya o gusto niya daw mag-paint, gusto niya ng mga iba-ibang paint. So, bibilhan ko siya ng paint. Gusto niya ng canvas. Yan, mga painting niya rin lahat yan. Nandito sa side na to, lahat yan painting niya. Except yung isang yun. Pero, so yun, provide namin siya ng canvas and paint. Gusto niya daw mag-paint ng t-shirt na white. Okay, bilihan ko lang ng murang t-shirt na white para ma-paintan niya yung t-shirt. Or yung sapatos, pati jeans gustong paintan, okey sige go paintan mo yung jeans mo, yung sapatos mo para ma-encourage siya. Ngayon naman ang gusto niya naman is sculpting, maggawa ng sculpture. So yun naman ginagawa niya, nagpabili ng clay, okey sige bilhan ko ng clay. Pero siyempre yun nga, siyempre kailangan natin ng resources and if we don't have enough resources, there will be trade-offs, 'di ba? Para we will not spend much on these things para mabili natin yung mga tools na kakailanganin nila for their hobbies. Like, hindi ko sila masyadong binibilhan ng damit kasi makakalakihan lang naman eh. So, konti lang. Kaya pag lumalabas kami paulit-ulit na yung mga damit namin, kasi pag nakaliitan tsaka ko na lang ulit binibilhan. Sapatos, hindi rin masyado. Yung ano lang talaga, school shoes, white rubber shoes, and isang pang-alis na shoes, okay na yun kasi makakalakihan lang din naman. So, yun, tingnan natin kung ano ba yung mga pwede nating i-trade off sa mga gastos natin para ma-provide natin yung mga tools na kakailanganin ng ating mga anak to develop their passion. Encourage natin yung ating mga anak to be a creator, to create. Hindi lang to imitate kung ano yung ginagawa ng iba, but to let's spark their imagination, encourage them to develop new ideas and to put it in reality, to make things kahit ano man yan. Like, yun nga, yung panganay ko, mahilig sa arts. So, painting, he's making his painting, he's doing sculpture, and then he's making songs. Actually, he has composed some songs na din, 3 songs na yung nako-compose niya and subaybayan niyo lang sa channel niya, ipo-post niya yung kasi inaayos niya yung mga kinompose niya na songs. So, ipo-post niya diyan sa channel niya na pinost ko dito na check niyo lang. So, yun, encourage them to create para they will feel na, 'di ba tayo rin, we feel more fulfilled kapag meron tayong na-discover na bagong bagay na nagawa natin. So, it's good na our children will ano, kumbaga we will help them develop their creativity and to make it a reality. Maybe they will be able to discover something new. Maybe they will be um, a good in
or maybe they will become the next great inventor to discover something that will change the world, 'di ba? So let's develop and help them to create, be creative and really create new things. Puwedeng kung mahilig sila magluto, mag-bake, so puwedeng they bake their siyempre with the ano naman recipe, they bake a cupcake pero they can put their own touch. Paano nila mas pasasarapin yun, lalagyan ba nila ng sprinkles or whatever, 'di ba? So that's part of it. Yung bunso ko naman, mahilig siya sa Lego ngayon na nagbi-build siya ng kung ano-ano lang na talagang gusto niya talaga parang gumagawa ng mga machines, eh. Minsan may gagawin siyang puzzle na bubuuin mo or parang sliding thing, yung mga ganyan or naka-discover nga siya sa Lego, gumawa siya ng top, na papaikutin niyang gano'n. So, let's encourage them na maka-discover ng mga bagong bagay nga. And actually ito yung bunso ko, natutuwa nga ako sa kanya kasi recently nabanggit niya about becoming an author. So, nagulat talaga ako kasi hindi ko ine-expect na maiisipan niya yun na to become an author. So, actually ngayon yung bunso ko, he's 6 years old. So, nabasa niya na yung buong Wimpy Kid, The Diary of a Wimpy Kid na series na books. Kasi yung kuya niya din, so gusto rin niya yung book na yun, nabasa niya rin. So, binibilhan ko sila nun. Siya, nabasa niya na rin yung whole book. And na-appreciate niya yung writer. Kasi natuwa lang ako kasi parang hindi naman lahat ng mga bata, 'di ba, papansinin nila yung writer. Parang sabihin nila, "Oh, maganda yung story." Pero siya napansin niya talaga, sabi niya, ang galing daw ni Jeff Kinney, yung writer ng book, na nasulat niya yung book na yun. So, naisipan ko 'yan since may coin bank siya. So, naisipan ko iniisip ko paano ko siya i-e-encourage na maging ma-develop yung ano niya, yung yung gusto niya nga na maging author. Actually, sa school nila, ngayon tinuturuan na sila na magsulat ng simple stories on their own. Ine-encourage sila. So, proud na proud siya nung isang beses yung ginawa niyang short story. Tapos, may nakita rin akong sinulat niya na tinuturuan sila na preparation, sino yung mga characters, sino yung bida, yung mga ganyan. So, iniisip ko, paano ko ba siya i-encourage? Let's encourage our children to earn and to save. Kasi 'di ba kadalasan tayo parang ang ine-encourage natin yung mga anak natin or kahit tayo na mag-save. Kaya nga 'di ba yung pinagawa sila ng coin bank kasi ang purpose nun is to save. Huhulog lang sila ng coins nila dun and para makaipon sila bago nila bubuksan. Pero saan nila kukunin yung money na iipunin nila dun, 'di ba? So, let's encourage them or teach them to earn din, not just to save. Although, and syempre, important din yung savings kasi we don't, para hindi rin sila masanay to spend ng spend lang. They will get encouraged to save. Pero at the same time, we should teach them to earn din. Paano ba sila kikita? So, kaya naisip ko nga, di ba, yung bunso ko na gusto niya maging author. So, sabi ko sa kanya, sabi ko, sige, bibilan ko siya ng notebook. Pinilan ko siya ngayon ng notebook na sabi ko, dito niya isusulat yung mga ideas niya, yung mga stories niya, kahit short stories lang. And then, kada short story na matatapos niya, bibigyan ko siya ng 1 dirham. So, that's, at least I'm encouraging him to create stories, kahit short stories, and then at the same time, he's earning. So, he's learning that when he makes something, when he creates something, he can earn. So, that's one way of earning. Pwede rin naman na teach natin yung mga kids natin to earn by helping in the house, diba? Like, for example, tumulong sila mag-wash ng dishes or maglinis ng bahay. That's a good thing also that they will earn. Pero, the better way, I believe, is to teach them to earn by creating. Yung panganay ko naman, 'di ba, yung panganay ko, kung hindi niyo napanood yung mga
yung video ko, ipo-post ko rin dito about, um, yung 100 followers ko sa YouTube. Nung nagka-reach ako ng 100 followers, pinagawa ko siya ng jingle. So, yun yung jingle sa start ng video na 'to. Yung panganay ko yung gumawa nun, na nag-participate din yung bunso ko. So, nung ginawa niya yun, binigyan ko rin siya ng money. Sabi ko sa kanya, "Sige, gumawa ka ng jingle para dito sa YouTube channel ko and bibigyan kita, babayaran kita for that jingle." Kasi gano'n naman talaga, eh, kung magpapagawa ako ng jingle sa labas, 'di ba, ng theme song or something like that, sa mga commercials, 'di ba, laki-laki ng binabayad dun para sa mga jingle na magiging magka-catch talaga ng attention ng mga tao na kakanta-kantahin nila. Kumbaga magiging last song sa isip nila. So, yun. So, binayaran ko lang din siya. At least na-encourage siya. Alam niya na when he makes something, he will earn. And then, he will learn to save then. So, next time, ituturo ko naman sa kanila na how to grow your savings. So there's a traditional view about money kasi na money is the root of all evil. Hindi maganda yung puro pera yung nasa isip. Pero alam naman natin na kailangan natin ng pera to survive. To buy the food that we eat every day, healthy food, to pay for our house, to live a comfortable life. And we need money then to have a choice in life. 'Di ba? So we can choose ano ba yung pagkain na kakainin natin. We can opt for healthier versions ng mga pagkain, fresh ones, or something like that. So, money is important. Pero syempre, when we already earn enough, we can provide for the things that we need and the things that we want, we need to teach our kids to give back din, di ba? So, like for example, yan, simple things lang dahil siyempre bata pa rin naman sila. So when they earn, they when we go to church, they get money from what they earn to give to the church. So yun, that's a simple thing lang na we're teaching our kids to give back to people who are in need, to give back to the church, and syempre to give back to God. Kasi lahat naman ng skills and talents na meron tayo, the good job that we have, syempre, hindi naman yan mapupunta sa atin without God, without God providing us the talents, the skills, the knowledge that we have. In that way, we are teaching them to give back then para makita rin nila na, oh, money is something good. Aside from it can provide, if you earn enough money for yourself and extra, you will be able to help then. So, money is not bad. It's good. And yun, financial literacy starts from childhood. We need to set the foundation na madadala ng mga kids natin hanggang paglaki nila. So yun, I hope this video is helpful. Nagkaroon kayo ng idea how important financial literacy is, hindi lang sa ating mga adults, but it should start from while we are young, while our kids are young. So thank you for taking the time to listen or watch this video. And please like and subscribe and share this video para mas may matulungan pa tayong mga ibang tao. And till next video, thank you. Bye.